doon sa nangyayari na investigasyon kahapon ng Blue Ribbon Committee headed by Senator Marcoleta. Sa Senate hearing ay dumalo si Sara, hindi Sara Duterte, Sara Diskaya ng Diskaya Construction na nalaman lang, bago lang na meron palang Siam Construction Company na ginagawa para lahat ng Siam na yan na construction company ni Sara Diskaya ay sumasali yan sa bidding sabay-sabay para makuha nila ang majority ng bidding. Kaya ito ginisa sa Senado ni Jingo Estrada. Ginisa si Sara Diskaya. Ang mga pangalang Sara pala ay may di ba? Ay huwag na kayong gumamit ng Sara na pangalan kung kayo may mga anak, di ba? Huwag niyo nang pangalanan ng ganyan kasi ito dalawang Sara na ang sangkot sa katiwalian. So ito, panoorin natin ang nangyari kahapon sa Blue Ribbon Committee hearing. It is common knowledge that you own 9 companies, namely St. Gerard, St. Timothy, Alpha and Omega, Elite General Contractor and Development Corporation, St. Matthew, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, and Waymaker OPC. Am I correct? Yes po. Halos di makasagot Hanggang ngayon, up to now you own these 9 construction companies. Yes po. Alright. Since you started securing contracts from the DPWH since kailan kayo nag-umpisa? 2012? DPWH? Yes. Yes po, 2012. Pag-usapan muna natin yung 2022 hanggang 2025. Ilan na po yung naging projects nyo sa DPWH? Marami na po. Ilan nga? I don't have Mahigit the figure. 400? Mahigit 500? Within the span of 3 years? I don't have the figures po. Estimate lang po, ballpark Give me a ballpark figure. Siguro po mga 400 yan. I'm not sure. Siguro. Ayan, so 3 taon lang mga kababayan. Sino bang kontraktor na makakuha niyan? Ibibidding pa yan Sa 3 taon, 400 plus ka-project na kuha nila sa DPWH lamang. Kaya pala gumawa siya ng maraming construction company para, of course, maapula ang dami-daming project Ibig sabihin yan ay kakilala talaga nila ang nasa DPWH na nag-a-award sa kanila ng project. Kasi kung hindi kakilala ang dami-daming bidder, di ba? Hindi mapunta yan sa iba. Ngayon ay parang nangingisda kasi ito. Kung malalaki ang fish net mo at kung malalaki ang fish pond mo, marami ka talagang isda. So ito yung ginamit nila na teorya dito. Marami kang kumpanya ng construction, hindi marami kang magawa. Ang problema nga lang dito ay niluluto sa bidding. Sa bidding pa lamang ay sila palagi ang lumulusot. Kaya para hindi mahalata ay minsan ngayong buwan na to ang manalo sa bidding ay yung St. Timothy. Andin sa susunod na project, St. Gerard na naman. At sa susunod na project ay yung sino bang mga Santos pa yung mga ginagamit. Ang nagdaming pangalan ng Santos yung pala Demonyo yung nasa likod. Mga scammer. Kaya ito, 400 project in just 3 years. Yung isang project lang, tagal matapos na Di ba kapag DPWH project, abutin niya ng 3 taon sa kada project. Kasi matagal matapos talaga yan. Ngayon nakuha nila 400 plus sa 3 taon lang. Grabe, dami-dami naman yan. Ibig sabihin, sila talaga ang paborito ng DPWH na pagbigyan itong awartan itong mga project na ito. Kasi nga, automatic Wala nang pag-usapan, automatic talaga yung SOP dyan. Yung 10% to 15%, papunta yan sa sa taga DPWH o kung mayroong mga congressman na kasama dyan, hati-hati na sila doon, 15 to 20%. Ay nako, ito pakinggan natin itong sinungaling na babae ito, si Diskaya. I'm really not sure. Okay. I don't have the figures with me. Sa loob sa bawat taon, ilang bidding ang sinasalihan? Marami po kaming sinasalihan na bidding. All flood control projects? No po. Ano pa yung mga projects? Buildings, Roads. kalsada, Nationwide or only in Metro Manila? nationwide po. Nationwide. Alright. Pero yung bulk ng mga projects na award sa DPWH, mostly sa Metro Manila. Am I correct? Hindi po, sa probinsya po. Sa iba-ibang lugar. No, the bulk of your contracts. Here in Metro Manila? No po, outside Metro Manila. ang marami. Where outside? Where outside of Metro Manila? We have in Romblon, Cebu, Bohol, Bacolod, Zamboanga. Hindi naman po kami namimili ng lugar. Hindi nga binanggit Bulacan Marami sila sa Bulacan, mga kababayan. Kasi may isang congressman, Amigad Senator yata, ang dawit sa Bulacan ng flood control. Kaya hindi na nabanggit pero nasa listahan ni Jimboy. Kaya sinumaling. Okay, patuloy tayo. Migos Project? Wala po. Sigurado ka? Opo, Yan, definitely. dahil pagka meron kami madiscover na Migos Project, makukulong kita rito. Ayan, Sa mga bidding na sinasalihan mo, ng mga kumpanya mo, itong siyam na kumpanya, ilang beses kayo nanalo? palagi. At ilang beses, kung
natatalo rin kayo sa Actually, I bidding na don't beses have the natatalo. actual figures, pero sa napanalunan, very minimal lang po talaga, mga 2%. Pero ang dami namin projects po na sinasalihan na bidding. Hindi yan 2%. Paano nyo makuha ang 400 na project sa 3 taon lamang kung 2% ang chance? Palagi kayong nanalo, nasa ano kayo nasa 80% palaging nakakuha ng bidding kasi nga meron kayong siyam na kumpanya na kung hindi makalusot yung isa, ay meron pang 8, di ba? At kung hindi makalusot ng 5, ay meron pang 4. Kaya sigurado sa bawat bidding, sila lang yung nakakuha. Maliban sa yung wawaw na construction at saka yung SIMS, sa palagay ko yan ay pag-aari ng isang malaking nilalang sa gobyerno. Kasi lahat ng mga proyekto nila ay cost eh. Ibig sabihin, tinatakbo yan ng makapangyarihang tao sa gobyerno. Mga kababayan, nakuha nyo ang iniisip ko. Sino bang makapangyarihang tao noong 2019, 2020, 2022? Di ba? So yung dalawa, the Wawaw Construction at SIMS, ayun yung daming ghost project. Ito naman sila ay mga anomalous project ito ang kanila. Yung mga hilaw na simento, lugaw, tufo na pagkagawa ng mga construction. Kaya sila yung mayaman. Kasi ang kickback nila ay malaki. Okay, patuloy tayo. So, sa loob ng isang taon, pag nagbibidding isang kumpanya mo, halimbawa itong yung Alpha Phi Omega, ilang beses kayo nagbid sa isang taon at ilang beses kayo nanalo? Madami po kami sinasabi. I really don't have the figures right now. You know, But I if you can... come here, you have to come here prepared. Yes You do po. not come here unprepared. Alam mo na, tatanungin ka eh. Ayan, Ikaw sikat na contractor, papa-interview ka. Oh, sikat eh. you have to come here prepared. Nag-deflex eh. Your Honor, I am prepared for the flood control projects that you are mentioning. I have the statistics of how many I bidded and how many I lost and how many I won. Okay, you mentioned it to us right now. 491 projects. This is just for the flood control, Your Honor. Ayan, ang dami-dami mga kababayan, 491 pala nakuha nila. Sa 3 taon lang yan 2021 yata hanggang 2023. Kaya sino bang nakaupo ng 2021? Di ba mga kababayan? Ay nako, mayroon nga ano dyan. Mayroong dawit yan ang nakaraang administrasyon. Kasi kung tanim pa yan eh, umuugat na, nagkakaugat na ang ganyang mga scam. Kasi naumpisahan yan, palagay ko nasa mga 2018 eh. Naumpisahan, sa panahon yan, uso ang scam doon eh. Sa panahon ni Dicunyo ay napakagrabe talaga ang kalakaran ng Pilipinas pagdating dyan sa construction. Di ba? Di ba yung isa yung kanang kamay ni Digong na senador na ngayon? Ay meron din construction firm yan, hindi lang sinasabi kung anong pangalan. Di ba kasama dito? Ay gumagamit yun ng dami na construction eh. Para ma-award sa kanyang project, pero iba yung kanyang pinapasahan, parang subcontract. Kaya talagang grabe ang pagka waldas ng pera ng DPWH, pera ng bayan. Kasi 30 pesos, ayon kay Lacson 100% budget ay hahatiin niya ng kontraktor at saka mga congressman at senador. Ang makukuha dyan ay nasa 75% daw. So 25 na matira, yun ang gagamitin na pera para igawa ng proyekto. Kaya ang proyekto ay lumiliit. Imbis na 100 meters na tulay ay magiging 10 meters na lang na tulay. Kaya meron tayong nakikita mga dahig yan, seawall, na hindi natapos kasi nga ang natirang pera ay kukunti na lang. So ganyan yan. Yung iba ay ghost na talaga, hindi na ginastos eh. Ghost project na lang kasi wala ng pera. Grabe, walang mga konsensya. Balik tayo sa video. Courtesy ng Manila Bulletin. Many projects for 491. 491. 491. I joined the bidding. Po. Oh. This is in 2022. I only got 71 projects from the 491 na sinalinan ko po. 71 only. How many companies? Dito This ba? is just for Alpha and Omega What po. about the other companies? What about the other 8 remaining companies that you own? I don't have this. Ngayon, so ibig sabihin, sa dalawang kumpanya, makakuha sila ng 71 project out sa 491 na project ng DPWH ay 70 kagad ang nakuha nila ng project sa dalawang kumpanya pa lang. Paano yung 7 na makakuha din yun, di ba? So ibig sabihin ay tama nga ang inala ko na nasa 90% of the entire project of DPWH ay nakukuha talaga nitong Diskaya. Kasi siya ang kanyang kumpanya eh. Dito kung kunin natin ang statistics, dalawang kumpanya lang niya nakakuha na ng 71 projects out of 400. Yung dalawa, dagdagan naman natin ng isa. Nagdadalawa, 4 na. So makakuha na rin ng 71, so 140 na. Ka-project, idagdag naman natin yung dalawa pa ng kumpanya, makakuha naman ng 71. 210 projects na. Meron pang natira na na 3. So ang ibig sabihin nga diyan ay halos 90% of the whole projects ng DPWH, sila pa rin ang nagdadala, ang nakakuha itong Diskaya Construction na merong siyam na kumpanya. Kaya dinamihan nila para hindi mahalata na sila lang. Grabe talaga. Grabe na itong Diskaya, grabe na diskarte. Pero yung kinakatasan nila para silang mga linta, sinisip-sip nila yung dugo ng DPWH, which is dugo ng Pilipinas. Yung kaban natin, yung inaano nila, di ba? Sinisip-sip nila yung laman ng kaban ng bayan. Itong construction na ito. Kasi siyam ka construction dapat isa lang. Dapat kasi diyan merong screening sa gobyerno, sa DPWH, sa KUA. Hindi dapat makagawa ng ganyan na siyam ka kumpanya ang isang tao.
statistics for that because I was only called as Alpha and Omega. You admitted earlier when I asked you if you own these 9 companies and you answered in the affirmative. Right now I'm asking you kung ilan yung 71 flood control projects na napanulunan niyo. Now you're only speaking in behalf of Alpha and Omega. Eh kanina sinabi mo ikaw may-ari na siya. Why can't you answer in behalf of the 8 remaining companies? Kasi po, yun lang yung na-prepare po namin for today's hearing. Okay, for the record, yung may-ari ng Teka. St. Gerard Construction, nandun yung pangalan ng asawa mo, Pacifico Discaya. Okay? Doon sa St. Timothy, sino may-ari ng St. Timothy? Ikaw si Rimando, no? Kamag-anak mo si Discaya, correct? Sabi mo, pamangkin mo. Tama? And who is this Maritoni Miligrito, the owner of Elite General Contractor? Who is this? Ayan no, gumagamit na ng Answer. mga dami ng mga pangalan. Bakit may iba pang may-ari? Ang may-ari ay Discaya, yung mag-asawa. Wala nang iba. Gumagamit sila ng dami kasi sa mga application yan eh. Sa mga permit application kasi mahalata na mayroon ng monopoly. May monopolyo na sa sa DPWH bidding. May monopoly na kasi sila lang eh. Palaging sila lang yung nag-bid. Yung ibig bidders, sila lang palagi. Grabe. Kaya ito ngayon, nagkabuking-bukingan na eh. Balik tayo kay Jinggoy. Pinsan ko po, Mr. Chair. From the left pocket to the right pocket. St. Matthew. Nandito yung asawa mo, Pacifico Discaya. Great Pacific. Oh, ikaw, nandiyan ang pangalan mo. Si Sarah Rowena Discaya. Hindi mo mapapagkaila eh. YPR General Contractor. Booking na booking, no? Nandito din ang pangalan mo. Miss Sarah, alam mo huwag ka magsisinungaling ha? Amethyst Horizon. Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Brian Eugenio? Who is he? Sagutin mo, Miss Rimando.